And do you have any advocacy? Like sa pageantry? Nung nag-pageant po ako, ang advocacies ko po talaga is to spread awareness of HIV and AIDS po. Parang katulad na po ng kay Pia Wurtzbach, ganon, kay Michelle D. They really advocate to spread awareness and parang to protection against these illness. Kasi especially sa community namin, is very stigmatized to talk about these type of things, lalo na kapag you're a person living with HIV or someone that is partnered with a person living with HIV. And to us po, I think it's starting to feel better na, or to look better and starting to feel less stigmatized. Pero it's still there naman po. So we need to figure out a way na to parang make it less stigmatized for people to feel more comfortable with talking about this because it's really important to talk about. Okay, so parang mas maganda na napapag-usapan. Opo. Okay. Can you elaborate yung advocacy number 3 mo? Yung about sa LGBT. Yung about sa LGBTQIA+ and their education on sex education po. Well, apparently po kasi in our generation and especially in sa community po namin, they're very explorative when it comes to sex po. So, ang advocacies po na yun is focusing on parang giving free sexual education to schools, especially in private schools. And it includes parang the things that correlates or go around the LGBT community. Kunyari po, kapag, of course, when gay guys have also like a category with them being top versus or bottom. And most of the times po talaga kapag nag-aano po sila nagtatanong or nagka-come out pa lang po yung mga bata, they ask people who know, people who are not in school, people who are older than them or more experienced. Pero ang gusto pong magawa doon sa advocacy po na yon is not just trying to ask to in outside sources but also somewhere in a learning environment like a school po. Para mas ma-educate po sila and mas maging safe po sila outside the elements of outside the school po. So, yung like dun sa LGBT, it's a separate, yung advocacy mo ba, it's a separate session ba na kung sino yung mga batang belong dito? Or parang for whole siya? For all naman po for siya. whole Kasi siya. po, it's not just parang secluded to LGBT people. Pero as long as anyone wants to learn what is happening here and there, kung malapaman yung sex ed na yun is para sa aming komunidad or sa komunidad outside our community, sa mga streets or ganon, sexual education is still and forever will be for everyone. Okay. Para maiwasan din yung discrimination. Opo. And yung mga pag-spread po ng sakit po. Ganun. And of course, pregnancy. Ayan, it's really healthy advocacy. Kasi ngayon, iba na yung kumbaga, nag-i-innovate na, and which is social media. Nakaka-apekto rin ba yun sa inyo? Malaking impact na yung social media for the awareness of the community. Malaki talaga po yung impact ng social media kasi nga po sa generation namin, pati yung above average. Tama ba? It's Gen Z. Gen Z generation. Ma-tech savvy po kasi kami and like we spend most of our time in technology and like babad na po talaga kami doon. As you notice nga po, parang doon na lang po talaga umikot yung buhay namin. Pero half of that is truth. Alam naman nila yan na... Pero ngayon yung mga bata ngayon, ang tawag na sa kanila alpha. Alpha. Alpha na parang sila na yung nasusunod. Yung mga bata, mas bata po sa amin. Yes. Ay, titignan na lang natin po paglaki nila. Pero kayo yung generation talaga na talagang babad sa social media. Kaya kaming mga millennials, talagang nakikisabay kami sa mga Gen Z. Para po so sa yun. entertainment. Oo, sa entertainment. Kasi minsan iba yung thinking ng mga Gen Z. Pero yun nga po, since mas advanced. sa social media, mas nagiging knowledgeable yung mga tao against lahat ng mga information sa labas or pupasok sa social media. Katulad na po yan, yung sa kung para saan yung Pride Month, kung ano naman yung tanong nila about their sexual orientation, their gender identity, or about sa sex ed. Yan lang po. Pero happy to, parang to know na meron na talagang, parang yun nga, community. At the same time, parang meron kayong celebration na parang we can voice out na, Pero yun din, siguro, dahil nga maganda naman ang hangarin ng community, siguro, yung behavior ng bawat members, yun yung kailangan na, behavior and attitude ng bawat members, kailangan na, kumbaga, i-check.
No? Kasi pumapangit lang yung community, isang community, pag nahaluan ng negative. Opo, yun din po kasi. Parang yung thinking kasi ng mga old, yung mga hindi millennials and hindi Gen Z, sila yung mga tao na parang old school na dapat ganito, ganyan. So, pero if ipapakita ng community na maganda naman yung nangyayari, marami naman nagiging successful na part ng LGBT community, di ba? Walang, kumbaga, hindi ito hadlang para magkaroon ng discrimination. Yun nga po, sinasabi din po ng ate ko na parang real close po siya sa akin, na we're part of a community that is discriminated against and that is So, ibig sabihin yung ate mo, part din siya. Yun yung maganda kasi kumbaga may kaano ka sa family. Actually, kausap. And yung po, sabi niya po sa akin, it's not up to us to parang prove our self-worth to them. Pero we have to prove something. We have to say na kaya din natin to. Hindi ibig sabihin na party kami sa community ito, na mahina kami, mahirap kami, hindi kami madaling intindihin. Pero sa party po kami ng community, we try to prove our strengths and we show what we can do to them po para masyata po namin yung mga negative comments nila about us. Na parang as a person, you are still a normal human being with a unique nga lang, di ba? You have a unique difference. Yun yung pinagkaiba na pag part ka ng LGBT, parang unique ka, kakaiba ka. Hindi ka normal na, di ba, na human being. Pero you have to prove sa mga tao na nakapaligid na eto ako, matutupad ko pa rin ang mga dreams and goals ko in life. Party po kami. Yes. Actually, maraming successful na tao akong kakilala na part ng LGBT. Pati mga CEO na kakilala ko, talagang actually right now sila yung mga talagang successful kasi like habang nagla-live sila sa TikTok, kaya nilang i-voice out, kaya nilang i-push talaga yung brand nila. Yun yung difference. Kasi may unique sila parang characteristics and talents. And kahit po yun, people in our community that have power, sila po talaga yung mga talagang nag-push through part sa community namin para mas maging seen, mas maging able, mas maging successful. Ayun. Actually, marami nga akong kakilala. Right now sa circle of friends ko, marami din akong kakilala na yun lang talaga, nagkakaroon lang talaga ng negative. Siguro, yun yung maging spread talaga. Makapag-spread kayo ng mga inspiration and makapag-spread kayo ng mga knowledge na dapat na ganito tayo. May nga po ako may kaibigan po akong doctor na po siya. And sabi daw po niya is nadi-discriminate din po siya sa work hanggang ngayon. And tinatanong ko po sa kanya, ano po ginagawa niya para to rise above it? Sabi naman niya po is, pinapakita ko yung kaya ko. Kasi hindi naman ibig sabihin na bading ako is mas wala na akong kaya kaysa sa mga straight na kasama ko and mga co-workers ko. I'm still great and I still have the skills to prove that my worth. Ganun po yung sinasabi niya. Actually, marami. Yun nga. Marami na ngayon. And siguro good thing din yung kay Vice ganda na siya ba yung naglabas ng community? Parang sa kanya ba nagmula? Hindi naman po si Vice ganda yung pinnacle, pero like isa po siya sa mga pillars siguro. Parang mas nagiging scene na lang po siya. Parang po yung ginagawa ng mga ibang gay people in our community na instead of bringing negativity, they push through with positivity na pinapatawan nila yung mga tao para mas, of course, I think to accept themselves po, para ma-accept kami. Okay. So it brings us closer together. Ayun.